Isa sa 16 na opisyal ng lokal na pamahalaan ng kalayaan sa Palawan na pinagbawalang makapasok ng China, tiniyak ng ilang kongresista. Ilang transport groups planong humiling ng fuel subsidy sa LTFRB dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pagpapalakas sa seafarers training tatalakayin sa Regional Forum ng International Maritime Organization at Marina. Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel bibisita sa Pilipinas ngayong Pebrero. At precast manufacturing facility sa Bataan in-inspeksyon ng DepEd at Department of Public Works and Highways. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, February 17, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Tiniyak ng ilang kongresista ang suporta para sa Kalayaan 16 o ang 16 na opisyal ng Kalayaan Municipality sa Palawan. Ang 16 na opisyal ng lokal na pamahalaan ay pinagbawalan ng China na makapasok sa kanilang bansa kasunod ng pagdedeklara ng mga itong persona non grata sa Chinese Ambassador to the Philippines dahil sa intimidation sa Philippine Maritime officials. Mula sa Quezon City may report si Rosalie Coz live. Rosalie, anong suporta ang tiniyak ng mga kongresista para sa Kalayaan 16? Ela, mas mataas na alokasyon sa national budget para sa munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Kabilang na ang sektor ng infrastruktura at social services na nagkakahalaga ng 462 million pesos para sa taong 2027. Gayun din ang pagsusulong na maipasa mga panukalang batas para sa West Philippine Sea gaya ng West Philippine Sea Education Bill at ang pagkakaroon ng National West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 kung kailan nanalo ang Pilipinas laban sa China sa 2016 Arbitral Award. Yan ang ilan sa suportang tiniyak ng Akbayan Party List Representatives sa Kalayaan 16. Ang Kalayaan 16 ay ang 16 na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan na pinagbawalan ng China na makapasok sa kanilang bansa, gayon din sa Hong Kong at Macau. Ito ay matapos ang ipinasa nilang resolusyon na nagdedeklarang persona non grata sa Chinese Ambassador to the Philippines, Jiang Quan, dahil sa intimidation laban sa Philippine Maritime officials. Kasabay nito, kinilala rin ng Akbayan Party at Atin Ito Coalition ang Kalayaan 16. Ilan sa 16 na opisyal ng Kalayaan Municipality ang nakarating sa Manila para sa tribute ceremony. Kabilang na sina Kalayaan Municipality Vice Mayor Maurice Philip o MP Albaida at Councilor Francis Polison. Bago ito, inihain ng Akbayan Party List ang House Resolution No. 780 para i-commend ang 16 na local government officials ng Kalayaan Municipality at kilalanin ng mga mamayan ng Kalayaan bilang outstanding Filipinos of 2026. Bunso nito ng kanilang kagitingan na harapin ang agresyon at intimidasyon ng People's Republic of China. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Mariing kinondena ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na babala ng Chinese Embassy kaugnay sa umano'y posibleng kawalan ng trabaho para sa mga Pilipino dahil sa issue ng diplomatic tension sa pagitan ng Pilipinas at China. Binigyang diin ng DFA ang pagpapahalaga sa bilateral agreement ng dalawang bansa kung saan nakapaloob ang pagpapaigting ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, kultura at iba pang mga sektor na nagbibigay oportunidad sa maraming Pilipino. Itinuturing ng DFA na isang notes with concern ang pahayag na ito ng Embahada ng China na anilay tila economic sanctions laban sa Pilipinas. Inilabas ng Chinese Embassy ang babala kasunod ng mainit na sagutan sa pagitan ng ilang Chinese envoys at mga senador. Aabot sa halos 5,000 sundalong Pilipino at mga kaalyado ang lalahok sa unang yugto ng taunang Salaknib military exercise
ngayong Abril na kinabibilangan ng Army units mula sa Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang koordinasyon at kahandaan ng mga sundalo, partikular sa panahon ng sakuna at posibleng banta sa seguridad. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sa unang pagkakataon, lalahok ang mga sundalo mula sa Japan Ground Self-Defense Force o JGSDF sa taunang military exercise na sa Laknib. Ito ay matapos magkabisa ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan noong nakaraang Setyembre. Tinatayang nasa 300 sundalong Hapon ang makikiisa sa unang bahagi ng pagsasanay na gaganapin ngayong Abril. For the coming, sa Laknib tama, 300 troops from the Japan ground forces will take part in this various training. They will join us. It is more on infantry, combined arms operations, and more of meron ng HADR operations. Bukod sa Japan, kasama rin sa pagsasanay ang mga sundalo mula sa Estados Unidos at Australia, katuwang ang Philippine Army. Ang Salaknib ay taon ng pagsasanay ng Philippine Army at United States Army Pacific upang palakasin ang koordinasyon, kakayahan at pakikipagtulungan ng mga sundalo. Kabilang sa mga pagsasanay sa taong ito ang infantry drills, joint combined arms operations at humanitarian assistance and disaster response o HADR. Layunin ng mga aktibidad na mapalakas ang interoperability o mas maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng mga sundalo sa aktwal na operasyon, lalo na sa panahon ng sakuna. Actually, it's more on conducting a joint combined training exercises. It is to become interoperable with them, no? And then expert exchange, yung kanilang expertise on kung ano yung capacities they have and our expertise also, and capacity building programs, including HADR operations, because they know that we are always being visited by typhoons, and they are very willing to provide their capabilities on HADR. So we need training exercises on HADR, no? Posibleng gawin ang pagsasanay sa Northern Luzon, partikular sa Port Magsaysay. Nakatakda naman ang ikalawang bahagi ng Salaknib sa Hunyo matapos ang taunang balikatan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matagumpay na naisagawa ng Armed Forces of the Philippines kasama ang Australian Defense Force at United States Indo-Pacific Command ang ika-14 na Philippine-Australia-United States Multilateral Maritime Cooperative Activity mula February 15 to 16, 2026 sa West Philippine Sea. Nag-deploy ang Pilipinas ng mga barko at sasakyang panghimpapawid kabilang ang BRP Diego Silang, FA-50 fighter jets at BRP Teresa Magbanwa, habang ipinadala naman ng Australia ang HMAS Tubumba at ng Estados Unidos ang USS Dewey kasama ang kanilang P-8A Maritime Patrol aircraft. Kabilang sa isinagawang aktibidad ang communication exercise, maritime domain awareness drills, division tactics, replenishment at sea at photo exercise upang palakasin ang koordinasyon, kakayahan sa pagmamaniobra at logistics ng tatlong bansa. Ayon sa AFP, ang unang multilateral maritime activity ngayong taon ay patunay ng patuloy na kooperasyon ng mga kaalyado para sa interoperability at pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at paglipad alinsunod sa international law. Sama-samang naglayag ang puwersa ng Pilipinas, Australia at Estados Unidos sa West Philippine Sea para sa ika-14 na Multilateral Maritime Cooperative Activity. Sa unang pagkakataon mula ng makomisyon, sumabak sa nasabing pagsasanay ang pinakabagong barko ng Philippine Navy na BRP Diego Silang. Alamin natin ang detalye mula kay Ryan Lacanlale, live.
Yes, Ryan, magandang tanghali sa'yo. Ella, magandang tanghali. Naging matagumpay nga yung ika-14 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Estados Unidos. Layunin nito na palakasin yung seguridad sa karagatan. Isinagawa ang 2 araw na pagsasanay mula February 15 hanggang 16, humigit kumulong 40 nautical miles mula sa timog silangan ng Bajo de Masinloc. Sa unang pagkakataon mula nang makomisyon noong Disyembre ng nakaraang taon, sumabak sa MMCA ang pinakabagong barko ng Philippine Navy na BRP Diego Silang. Ang pagsasanay sa West Philippine Sea ay pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force at United States Indo-Pacific Command. Mula sa panig ng Pilipinas, bukod sa BRP Diego Silang, ginamit din ang isang AW-109 helicopter ng hukbong dagat. Lumahok din ang mga FA-50 at A-29 Super Tucano light attack aircraft, C-208B at Sokol Search and Rescue Helicopter ng hukbong himpapawid. Kasama rin ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa panig naman ng Australia, idineploy ang HMAS Toowoomba na may dalang MH-60R helicopter at isang P-8A Poseidon na maritime patrol aircraft. Ang Estados Unidos naman nagpadala ng USS Dewey at isa ring P-8A Poseidon. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang communication exercise, maritime domain awareness, division tactics, photo exercise at replenishment at sea o paglilipat ng supply habang nasa biyahe sa karagatan. May 2 Chinese vessel na namataan habang isinasagawa ang pagsasanay, ngunit ayon sa AFP, hindi ito nakaapekto sa kabuuan ng aktibidad. Giit ng AFP, iligal ang presensya ng mga barko ng Chinese Navy sa naturang lugar. Ayon sa AFP, ang ika-14 na MMCA ang kauna-unahang multilateral maritime activity ngayong taon. Binigyang diin na layo nitong palakasin ang interoperability ng mga puwersa at itaguyod ang malayang paglalayag at pagpapalipad alinsunod sa international law. Patunay ito ng patuloy na kooperasyon ng mga kaalyadong bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Siyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Luxembourg Deputy Prime Minister at Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade, Xavier Bettel, mula February 18 hanggang 19 bilang pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Luxembourg at Pilipinas. Layunin ng pagbisita na palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng trade and investment, financial cooperation, information and communications technology, space science at labor mobility. Nakatakdaring lagdaan ng magkabilang panig ang Memorandum of Understanding on Bilateral Consultations upang mapalalim ang regular na political dialogue sa pagitan ng dalawang bansa. Tatalakayin din ng dalawang lider ang mga isyong pangrehiyon at multilateral kabilang ang pangunguna sa gaganaping ASEAN at ang kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Naglabas ang Manila Regional Trial Court Branch 52 ng precautionary hold departure order laban kay Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Bukod sa kanila, kasama rin sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Director Gerardo Puliancia at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Nakakita ng probable cause ang hukuman na ang mga respondent ay posibleng lumabas ng Pilipinas upang takasan ang kanilang kaso kaugnay ng pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Inuutos na ng Korte sa Bureau of Immigration na isama sa whole departure list ang mga nabanggit na individual. Sinumiti na ng Office of the Ombudsman sa Office of the Solicitor General ang kanilang komento sa petisyong inihain ni Zaldico laban sa kanila. Nakapaloob sa petisyon na ipawalang bisa ang mga kasong isinampa sa nagbitiw na mambabatas. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez.
Nasa Office of the Solicitor General na ang bola upang isumite sa Korte Suprema ang posisyon ng Office of the Ombudsman. Ito'y patungkol sa petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na humihiling na mapawalang bisa ang kasong graft at malversation na isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano kahapon, nakapagpasa na sila ng kanilang komento patungkol dito, kung saan soldier naman ang maghahatid nito papunta sa Supreme Court. The Office of the Solicitor General is the one that's going to reply for us. We have submitted our position to the Office of the Solicitor General, and they have been ready actually to file the comment. Bahagi ng kanilang posisyon ang katotohanan na binigyan nila ng due process ko at hindi nalabag ang mga karapatan nito bilang isang individual. Ayon kay Clavano, inaasahan nilang agad itong mareresolba ng kataas-taasang hukuman. Kaugnay nito, sinabi rin ng tagapagsalita ng Ombudsman na maaaring tawaging full-blown fugitive siko kung patuloy itong magtatago at tatakas sa batas. Maituturing rin anyang paraan ng dating kongresista na patagalin ang kaso sa pamamagitan ng paghahain ng mga ganitong petisyon. Now, it seems that there's no intention for Mr. Ko to make himself available or submit himself to the jurisdiction of the court, thereby making him a full-blown fugitive. And so, given that, it seems as though the remedy is purely dilatory in nature. Nitong February 3, idineklara ng Sandigan Bayan 6th Division na pugante ang dating mambabatas. Bunsod nito, hindi siya po pwedeng humingi ng relief o tulong sa korte. Hindi rin siya bibigyan ng notices o updates at hindi rin maaaring sumali sa mga pagdinig sa kaso hanggat hindi siya kusang sumusuko. Ang Sandigan Bayan 6th Division ang humahawak ng kasong malversation ni Zaldico, kung saan siyam sa kapwa nitong akusado ay nakadetine na. Isinasangkot ang mga ito sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagtataka ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang kawalan ng investigasyon kay dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin sa kabila ng pag-uugnay sa kanya sa flood control corruption scandal. Hamon din ng kongresista sa dating Malacanang official, pabulaanan ang mga alegasyon kaugnay ng umano'y palitan ng text messages niya at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng umano'y kickbacks sa budget insertions. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Kung gustong matumbok ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal, si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin ang dapat imbestigahan. Yan ang giit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio nang tanungin sa dahilan ng paghahayag nito ng umano'y pagkakaroon ng communication records sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Bersamin kaugnay ng kickback sa budget insertions. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit hanggang ngayon walang isinasagawang investigasyon kay Bersamin sa kabila ng pag-uugnay sa kanya sa flood control corruption scandal ni na dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo at resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kapansin-pansin na bagaman marami nang nagpangalan sa kanya, including Yusek Bernardo, na susi ang papel niya, ugnay between the kickbacks and the President, si Adrian Bersamin ang tumatanggap at nagbibigay nito sa Pangulo directly. No? Susi ang papel niya, pero pansinin natin sa anumang investigasyon, whether sa Blue Ribbon, sa Ombudsman, sa ICI, hindi talaga siya pinapaharap. Dinededma lang siya. Indikasyon ito para sa akin na kailangang imbestigahan talaga siya. No? At mukhang pinoprotektahan. Kaya naman hinamon na rin ni Representative Tinio si former Undersecretary Adrian Bersamin na pabulaanan ng umano'y palitan ng text messages niya kay PBBM.
Ito ay matapos na igiit ni House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi ito maaaring imbestigahan ng Kongreso at iba pang investigating bodies hanggat hindi si Bersamin ang nagpapatunay o nagtatanggi sa umano'y communication records. Pansinin natin, ilang araw nang nasa balita ang pangalan niya, ngunit kahit isang salita, wala tayong narinig sa kanya. No? Again, hinahamon ko si Yusek Adrian Bersamin, magsalita ka. No? So kung gusto mong i-deny, you're very welcome to deny. Nag-aantay po ang publiko. Basta nakita ko ang nakita ko at tingin ko may kailangan kang ipaliwanag. So please explain to the public. Nauna nang pinabulaanan ng Malacanang ang umano'y palitan ng mensahe ni na PBBM at Bersamin at iginiit na hindi bago ang bigyang intriga ang Pangulo ng mga taong nais siyang mapatalsik sa pwesto. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng bagong promotion at appointment process ang Department of Public Works and Highways ngayong taon. Ito ay upang mapalitan na rin ang mga naunang sinibak dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal. Narito ang report ni Jed Neresina. Inanunsyo kahapon February 16 ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kanyang pipirmahan ang isang bagong department order bilang bahagi ng reforma sa ahensya. Ayon kay Secretary Dizon, ipatutupad ng DPWH ang bagong proseso sa promotion at appointment para sa mga opisyal gaya ng mga regional director, district engineers, assistant district engineers at iba pa. Bukod sa mga basic requirement, titignan din ang kanilang performance sa trabaho, kabilang ang technical performance criteria. Una na rito, ang pagiging maagap at pagkakaroon ng dekalidad na implementasyon sa mga proyekto. Gayon din pagdating sa pagkukumpuni at maintenance ng mga daan, tulay at iba pa. Maging ang mabilis na pagresponde o pag-aksyon tuwing may mga kalamidad. They will be judged by this. Pagka sila hindi pumasa dito, tanggal sila o papalitan sila immediately. No? Every year ang magiging measurement nito. Binigyang diin din ni Secretary Dizon na aalisin na sa sistema ng DPWH ang palakasan at ang political referrals para lamang umangat sa posisyon. Gaya na lang aniya ng naranasan ng bagong promote na Assistant District Engineer na si Abdul Motalib Kansi Jr. Ayon kay Engineer Kansi, nasa 10 beses na siyang sumubok para sa promotion noon. Ngunit madalas siyang bigo dahil sa kawalan ng politikong mag-e-endorso sa kanya. Mag-exam ka pa po. So yung promotional exam, I am one of the top. Opo. Kasama ko po yung top notcher. Then nung mag-apply na po ako ng 2024, na officially meron na akong DCC at saka promotional exam, doon ko nakita na hindi nagmamatter before na meron kang ganon. Naghahanap po sila ng mga recommendations from the higher-ups, sa mga politicians. Yun ang bagay hindi ko masagot sa sistema before siya. Kaya't laking tuwa niya ngayon sa mga reformang ipinatutupad sa DPWH sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Dizon. Para naman kay Officer in Charge, District Engineer ng Bulacan 1st District na si Kenneth Edward Fernando, hindi madali na malagay sa lugar kung saan pumutok ang issue ng flood control anomaly. Ngunit sinisikap nila ngayon na mabagong unti-unti ang sistema upang maibalik rin ang tiwala ng publiko hindi lamang sa Bulacan 1st District Engineering Office, kundi sa buong DPWH. Honestly speaking, sobrang pressured. Given po yung pressured na at my age, ako yung napagkatiwalaan dito sa posisyon na to. Pero ginagamit natin yung pressure na yun para magtrabaho ng mas maigi. Kasi kailangan may mabigay tayong output as soon as possible. Ilan lang sila sa mga bagong hanay ng mga opisyal sa DPWH na itinalaga ni Secretary Dizon.
Ayon sa kalihim, abangan sa mga susunod na araw ang panibagong reshuffle sa iba pang distrito o lugar sa bansa. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Minamadali ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasaayos o rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Sa press conference kahapon, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na target nila itong maisaayos bago ang long holiday kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga biyahero. Nakatakda ang long holiday mula March 21 o March 29 hanggang April 5. Sa nakalipas na inspeksyon ni Secretary Dizon, sinabi niyang tila napabayaan ang Maharlika Highway na isang national highway dahil sa mga siraang kalsada. Magkasamang nag-inspeksyon ngayong araw sina Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at Education Secretary Sani Angara sa isang precast manufacturing facility sa Mariveles, Bataan. Layo nito na makahanap ng teknolohiya para sa mas mabilis na paggawa ng mga classroom ngayong 2026. Binisita ng dalawang kalihim ang mga modular structure na maaaring gamitin bilang classrooms upang tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Nagsimula na ang 3 araw na Regional Forum ng International Maritime Organization kasama ang Maritime Industry Authority para talakayin ang mga makatutulong para mapaunlad ang kasanayan ng seafarer. Mula sa Parañaque City, ang detalye ihahatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano-ano yung partikular na tatalakay ng IMO at Marina sa Regional Forum? Magandang umaga-aga, kabilang nga sa tatalakayin ng IMO at Marina dito sa 3 araw na forum ay yung pagpapalakas sa mga gagawing pagsasanay sa mga marino. Nagsimula na ngayong araw ang Regional Forum ng International Maritime Organization o IMO, katuwang ang Maritime Industry Authority o Marina. Sa 3 araw na forum, kabilang sa pag-uusapan ang mga palitan ng kaalaman at gagawing koordinasyon para sa implementasyon ng STWC Convention and Code. Itong STCW ay isang international convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers na nakatakda sa pagpapatupad ng mandatory minimum safety, training and competency standards for merchant vessels. Kabilang din sa tatalakayin sa forum ang pagkakaroon ng reforma sa seafarers education and training at ang unti-unting paglipat sa low and zero carbon fuels at maging sa alternative fuels. Ayon sa IMO at Marina, bukod nga dito sa mga pagsasanay ay kabilang din sa bibigyang importansya ang karoon paiwasan ito nga mga violence sa mula rito sa Parañaque City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Benedict Samson. Ililipat sa Quezon Memorial Circle ang selebrasyon ng 40th People Power Anniversary ngayong darating na Sabado, February 21, 2026. Sa panayam kay General Elmo Sandiago, hepe ng Quezon City Department of Public Order and Safety, nagkaroon sila ng ilang pagpupulong sa grupo ni Senator Bam Aquino na siyang namumuno sa People Power Anniversary Celebration upang matiyak ang seguridad ng lahat ng dadalo. Tinayak din ni Sandiago na hindi maapektuhan ang daloy ng trapiko sa naturang araw dahil sa loob mismo ng circle ang selebrasyon. Nakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers o DMW sa Philippine Embassy sa Myanmar upang mapauwi ang 78 mga Pilipino sa Myanmar na na-recruit para magtrabaho sa mga scam hub. Ayon sa DMW, naghihintay na lang sila ng clearance sa Ministry of Foreign Affairs ng Myanmar para mapauwi na ang mga Pilipino. Nasa 839 na mga Pilipino ang na-repatriate ng DMW mula sa Myanmar noong 2025.
Mahigpit na nagpaalala ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga domestic worker at returning OFWs na huwag maniwala sa alok na trabaho sa ibang bansa kung gagamitin ang lumang Overseas Employment Certificate o OEC. Ang babala ay kasunod ng pagkakahuli ng isang illegal recruiter na modus ay targetin at biktimahin ang mga returning workers sa pamamagitan ng pekeng redeployment. Narito ang report ni Mia Alonzo. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkakadakip sa isang illegal recruiter na ang pangunahing biktima ay mga returning workers. Ayon sa ahensya, panibagong modus operandi ng mga ito ay alamin kung sino ang mga naging dati ng Overseas Filipino Workers o OFW na may hawak ng lumang Overseas Employment Certificate o OEC. Pagkatapos ay hihikayati ng mga biktima na makipagkita sa mga employer para sa umunay trabahong naghihintay abroad. Nagpunta po yung hindi bababa sa apat na nabiktima ng sindikato na ito, at dahil po tayo ay may ugnay sa NBI, nakipag-organisa po tayo ng isang entrapment. Nahuli po natin ito at kinasuhan po natin ng large-scale illegal recruitment. Ang ibig pong sabihin yan, no bail, no? 4 na OFW ang dati nang nagtrabaho sa Saudi Arabia. Ang papunta sana sa Abu Dhabi at Lebanon na pinangakuan ng buwan ng sahod na $400 to $450. We also got information na itong nahuli na alias G Viterbo was also implicated in cases nung illegal deployment to Kurdistan. Nangyari, pa-deport sana siya sa Pilipinas pero tumalon at some point in a connection flight. So, nakataka sa law enforcement. Pero nagbalik at ito na nga, nagsagawa ng pagkakaroon ng panibago na namang katiwalian. Kaya't hindi na ito makakawala sa law enforcement, sa batas. Merong pre-trial na isasagawa sa February 26. Paalala naman ng ahensya na huwag agad maniniwala sa mga alok na trabaho na may nakasisilaw na halaga kung hindi naman dadaan sa proseso ng ahensya. Kaya amin pong binabalaan at nagbibigay po kami ng advisory sa ating mga domestic workers. Halimbawa, kasi yung 4 na biniktima ay mga domestic workers. So wag ho kayong papayag at tatanggap na dadalhin kayo o bibigyan kayo ng trabaho sa abroad na gagamitin yung dati ninyong OEC at papayag na i-fake yung employer at destination country para lang makalabas kayo ng bansa. Dumaan po tayo sa proseso at tutulong po kami, hahanap po kami ng employer kung kayo man ay nahihirapang humanap po ng employer. Tiniyak din ng ahensya na patuloy ang pagbibigay nila ng tulong at programa sa mga nabiktima ng illegal recruitment kasabay ng proseso ng papapakulong sa mga sindikato upang mapigil ang pagkakaroon ng bagong mabibiktima. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang National Bureau of Investigation na magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot sa pagpapakalat ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang report ni Benedict Samson. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang isang dating journalist at isang content creator dahil sa umunoy pagpapakalat ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, sa ginawang cyber surveillance noong nakaraang buwan, nakita ng mga otoridad ang mga naturang post sa social media. Kabilang sa tinukoy ng NBI ang dating mamamahayag na si Jose Sonsa o Jay Sonsa at ang content creator na si Jeffrey Celis o Ka Eric Celis. Apart from Mr. Argota, meron naman po kami initial filing na doon sa mga nagpakalat ng fake medical certificate. The first filing was done against Mr. Jay Sonsa. Pagkatapos ito pong second phase, iniimbestigahan pa po natin. Bagamat wala na ang post sa kanilang social media account, tiniyak ng NBI na may kopya na sila ng mga nasabing peking MedCert. Samantala, matapos namang padalhan ng sabina,
Nakatakda namang humarap sa tanggapan ng NBI sa Miyerkules ang content creator na si Jack Argota na isa rin sa sinasabing nagbahagi ng pekeng medical certificate. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumalawak ang investigasyon ng pamahalaan matapos ang sunod-sunod na pagkakadiskubre ng mga iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga. Kaya naman, nagsasagawa na ng malalimang case build-up ang mga otoridad upang tuldukan ang operasyon ng tobacco syndicate sa bansa. Narito ang report ni Leia Ilagan. Desidido ang Department of the Interior and Local Government o DILG na wakasan ang sindikato ng iligal na tobacco sa bansa. Ito'y kasunod ng mga nadiskubring warehouse na ginagamit bilang iligal na paggawaan ng sigarilyo sa Pampanga. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nagsasagawa na ng case build-up ang mga otoridad para matukoy kung sino ang mga nasa likod ng mga warehouses at masampahan ng kaso. Sino ang nagpoprotekta sa kanila dito? So, may persons of interest kami pero hindi pa namin natatay up distinctively kung sila talaga ang kasama. Pero tingin namin may tobacco lord dito na nag-operate. At ang hinala pa lang naman ay 2 Central Luzon congressman. Ayon pa kay Secretary Rimulya, nasa bilyong piso ang nawawala sa budget ng pamahalaan para sa kalusugan, bunsod ng pamamayagpag ng mga peking sigarilyo sa bansa. Year 2025 ang nawala sa buwis sa gobyerno para sa healthcare ng tatakbo ng DOH ay umabot na ng 30 billion pesos. Ito ay dahil sa mga factory na nakikita natin ngayon. Dagdag ng kalihim, magkakaugnay ang mga warehouses na sinalakay ng mga otoridad sa San Fernando, San Simon at Mexico, Pampanga. Nakikita nyo na sabay-sabay ito. Nag-umpisa ang kanilang operations January 1, 2026 at tumigil January 2029. Kita nyo sabay-sabay, di ba? Yung Mexico, Pampanga, San Simon, tsaka dito, iisa ang pattern nila. They all started January 1 and they all ended January 29. So ito na yung ecosystem. Pinakita na namin sa inyo kung saan kinukuha, pinuputol, pinapatuyo, saan dinadala para i-pack, saan paano nila di-distribute. Pero taliwas sa unang ni-raid noong February 4 sa Mexico, wala na isa man sa mga suspect ang naaresto sa 3 warehouse at wala na rin ang mga empleyado ng isagawang operasyon. Tanging mga equipment, raw materials, mga kahon ng sigarilyo at tobacco leaves ang natagpuan ng mga otoridad. Nagbabala naman si Secretary Rimulya na sasampahan ng mga kaso sa ilalim ng Anti-Agricultural Sabotage Act, Tax Reforms Act at Customs Modernization and Tariff Act ang mga nasa likod ng iligal na operasyon. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasamsam ng Bureau of Customs o BOC ang tinatayang 40.8 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang pasahero sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport nitong linggo. Ayon sa BOC na nadiskubre ang iligal na droga na nakatago sa loob ng mga improvised wooden book matapos ma-flag ang carry-on bag sa X-ray screening at sumailalim sa masusing inspeksyon at canine sweep. Nakumpiska ang humigit kumulang 6,000 gramo ng puting crystalline substance na kalaunay na tukoy na methamphetamine hydrochloride o shabu. Isinuko na sa Philippine Drug Enforcement Agency ang suspect at mga ebidensya para sa kaukulang investigasyon at posibleng pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 at Republic Act 10863. Bahagyan tumaas ang presyo ng mga tindang karne ng baboy, manok at isda sa pamilihan sa Metro Manila ngayong ikatlong linggo ng Pebrero. Ngunit ayon sa mga nagtitinda sa palengke, nananatiling matumal ang kanilang benta.
Mula sa Quezon City, may report si Jed Neresina live. Jed, magkano na ba ngayon ang bentahan ng karne dyan sa palengke? Ella, umabot na sa 340 hanggang 400 pesos kada kilo yung bentahan ng karne ng baboy dito sa pamilihan. Ayon sa mga nagtitinda, mula ito sa dating presyo na 330 hanggang 390 pesos kada kilo. Tumaas ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa palengke gaya rito sa Quezon City. Ayon sa ilang nagtitinda, kung gumalaw man ang presyo ng mga ito ay hindi nalalayo o nasa 10 hanggang 20 pesos lang ang itinataas. Gaya na lamang sa presyo ng karne ng baboy. Nasa 340 pesos per kilo ang laman ng baboy mula sa dating 330 pesos kada kilo. Ang dating 390 pesos per kilo na pang-ihaw na liempo ay ngayon ay nasa 400 pesos kada kilo. Habang ang presyo ng manok naman ay nagbabago-bago halos kada araw, na ngayon ay nasa 190 pesos per kilo ang bentahan ng isang buong manok. Pagdating naman sa presyo ng isda, ayon sa mga nagtitinda, bahagya rin itong tumaas gaya sa bentahan ng galunggong. Mabibili ang 1 kilong maliliit na galunggong sa halagang 220 pesos kada kilo kumpara sa dating 200 pesos per kilo. Ang alumahan naman ay nasa 240 pesos kada kilo na dati ay nasa 220 pesos per kilo. Sa kabila ng mga ito, ngayong 3 linggo ng Pebrero, matumal pa rin ang benta ayon sa mga nagtitinda. Kumal po. Maganda po noong December po, maganda po bentahan noong December. Dagdag pa nila na kapag ganitong weekdays ay talagang kaunti o halos walang nabili kaya inaasahan na lamang nila ang araw ng Sabado at Linggo. Araw-araw, araw-araw, ganun pa rin. Pabugso-bugso yung tao, matumal, ganun. Pagka araw ng Sabado lang matao dito, pero tsaka Linggo. Pero pagka ordinaryong araw, paisa-isa lang yung tao. Puro suki-suki lang. Ella, kaugnay nitong paggalaw ng presyo sa mga pangunahing bilihin dito sa palengke na una nang binanggit ng Philippine Statistics Authority na bahagyang bumilis yung inflation rate nitong nakaraang January 2026 kung saan naitala yung 2% kumpara doon sa 1.8% na naitala noong December 2025. Ayan muna update, balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Isinusulong ng ilang transport groups ang hiling sa pamahalaan na fuel subsidy para sa mga public utility vehicle. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Alamin natin ang update sa report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, maibibigay ba yung hiling na subsidiya ng mga transport group sa gitna ng mataas na presyo ng langis? Grupo sa sektor ng transportasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Kaugnay nga ito ng hiling nilang fuel subsidy sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng petrolyo. Nag-aaraya na ang mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga jeepney driver na nahihirapan sa patuloy na fuel price hike. Ito ang hinaing ni Roberto Martin, National President ng Pangkalahatan Sangguniang Manila and Suburbs Drivers Association Incorporated o Pasang Basta. Sa gitna ito ng ilang linggo ng halos walang tigil na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo kung saan ngayong 2026 pa lang ay maabot na sa nasa 7 piso kada litro ang price hike. Paliwanag ni Ka Obet noong nakaraang linggo ay nakipag-usap o nakipagpulong na sila kasama ang ilan pang transport group kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Ito ay upang hilingin ang agarang tulong na subsidiya sa krudo na pansamantalang solusyon sa gitna ng problema. So, ang ipinapakita namin at we are also questioning of course dahil Pagi Lopez na mapag-usapin natin kailangan mabuti pa ng auto na kapatid. Siguro mamindahan po at
kahit na hindi ililabas, magbigay ng fuel subsidy. Dahil ang katumbas ng ginagawa namin ay kung magpalitan nila, i-push ulit yung aming variables. Talagang bilab-bilab po ang driver. Walang hapon pag-basta ng Paliwanag naman ni Menso Boy Vargas, National President ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, hindi pwedeng LTFRB lang ang magdedesisyon sa hiling nilang fuel subsidy. Nakasalalay pa rin anya ito sa mga namumulo sa Department of Transportation. Kaya nananawagan ito sa matataas na opisyal ng gobyerno para sa hinihingi nilang tulong imbis na humingi sila nila ng dagdag singil sa pamasahe. Siguro ang hinihiling ko lang sa ating pamahalaan, sa DOTR, sa LTFRB, tignan naman sana nila kung anong maitutulong nila sa transport sector. Dahil nag-i-ignorant na rin po kami mga driver. Kami naman, hindi naman kami basta-basta so ititignan din namin ang kapakanan ng ating mga paseros ng users. Aga kanina lang ay nakapanayam natin si LTFRB Chairman Vigor Mendoza at sinabi nito na patuloy ang kanilang pagdinig kaugnay nga dito sa hiling na fuel subsidy ng mga transport group. At ang isa rin nilang pinag-uusapan dito ay ang pisong provisional fare increase sa pamasahe nga sa mga publikong transportasyon, particular na yan sa mga jeepney. Yan ang latest. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Arestado ang isang dating Army officer na napag-alaman bilang most wanted person sa isang joint intelligence-driven operation sa Barangay Limonda, Opol, Misamis Oriental. Kilala ang dating opisyal sa alias na Teniente Preacher Jacob, dating Second Lieutenant sa Philippine Army at graduate ng Scout Ranger Corps. May nakabimbing warrant of arrest ang suspect para sa kasong kidnapping for ransom mula pa noong 2007 na may reward na 300,000 pesos. Isinagawa ang pag-aresto ng Regional Intelligence Division 10 kasama ang iba pang law enforcement and security units. Kasalukuyang nasa kustodiya ang akusado sa Maharlika Detention Cell, COCPO, habang hinihintay ang tamang disposisyon. Nagtapos na kahapon, February 16, ang 3 buwan na closed fishing season sa Visayas at Mindanao. Sakop ng ban ang mga isdang sardinas, tamban at mackerel. Sa inilabas na anunsyo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, maaari na ulit magbalik operasyon ang mga commercial fishing vessel na manghuli ng mga naturang isda simula ngayong araw sa mga conservation areas sa Visayan Sea at Zamboanga Peninsula. Bunsod nito, asahan na ng mga consumer na bababa ang presyo ng ilang isda. Ang closed fishing season ay ipinatupad kada taon para maproteksyonan ang mga naturang isda sa panahon ng kanilang pangitlog o pagpaparami. Bibili ng sariling breath analyzer test ang Cebu City Government para mapaigting ang road safety sa lungsod kasunod sa nangyaring hit and run sa Banilad na ikinasawi ng 23 anyos na negosyante. Lumabas sa pagsusuri na negatibo sa liquor test ang suspect sa kabila ng mga video at lalawang nagpapakita na uminom ito bago nasagasaan ng biktima. Pero napag-alaman na 8 oras na pala ang nakalipas ang aksidente bago pa ito sumailalim sa liquor test. Kaugnay nito, bubuo ang lungsod ng Technical Working Group na siyang mangangasiwa sa pagbili ng breath analyzer at wastong paggamit nito. Ang mga pulis ay idideploy sa mga lugar na kadalasang may nag-iinuman tulad ng sa mga bar. Sa pamamagitan ng breath analyzer, malalaman kung ang isang motorista o individual ay nakainom ng alak o lasing.
Hindi bababa sa 2 sibilyan ang nasawi habang sugatan ang 3 pa sa pamamaril sa loob ng Dennis M. Lynch Arena sa Pawtucket, Rhode Island nitong Lunes, February 16. Nagaganap ang insidente habang may high school ice hockey game kung saan makikita sa mga kumalat na video ang mga manlalaro at manonood na nagtakbuhan at nagtago matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Ayon sa initial findings, posibleng away pamilya ang motibo sa pamamaril na ikinasawi pati ng suspect. Nananatiling nasa kritikal na kondisyon ang mga sugatan at patuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Inanunsyo ng Spain na magpapadala ito ng pagkain at mahalagang medical products sa Cuba sa pamamagitan ng United Nations kasunod ng pagdating ng 800 toneladang humanitarian aid mula naman sa Mexico. Ang tulong mula sa iba't ibang bansa ay bunsod ng nararanasang economic crisis sa Cuba dahil sa kakulangan ng supply ng langis, pagkain at gamot sanhi ng de facto fuel blockade ng Estados Unidos. Ayon sa pahayag ng Spanish Foreign Ministry, tinalakay ng mga opisyal ng Spain at Cuba sa Madrid ang kasalukuyang sitwasyon at ang pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang United Nations sa krisis sa Cuba. Ipinag-utos na rin ng Cuban government ang mga hakbang tulad ng limitasyon sa bentahan ng fuel at pagbawas ng pampublikong transportasyon. Pumanaw na ang veteran actor na si Robert Duvall noong Linggo, February 15, 2026 sa edad na 95. Ito ang kinumpirma ng kanyang asawang si Luciana Duvall kung saan sinabi niyang ito ay pumanaw ng mapayapa sa kanilang tahanan. Nakilala si Duvall sa kanyang mga hindi malilimutang papel sa ilang sikat na pelikula. Sa mahigit 6 na dekadang karera, nagwagi siya ng Academy Award para sa Best Actor sa pelikulang Tender Mercies at 6 pang beses na nominado sa Oscars habang kinilala bilang isa sa pinaka-versatile at respetadong aktor sa Hollywood. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 138, versikulo 6 na nagsasabi, sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.